Ako si Clara, isang simpleng babae na naninirahan sa isang tahimik na bayan. Hindi ko akalain na ang buhay ko ay magbabago ng ganito ka-eksplosibo. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagbisita sa bahay ng aking tiyahin, si Tita Laura. Laging masaya at masigla ang aming pamilya tuwing magkakasama, kaya naman madalas akong bumibisita sa kanila. Isang araw, habang nagluluto si Tita Laura ng aming paboritong adobo, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang sigla ni Tito Ramil. Siya ang dating asawa ni Tita Laura. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatiling magkaibigan sila. Napansin ko ang pagtingin niya sa akin. Isang tingin na tila ba may laman. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko noon. Ngunit may kakaibang kilig na bumalot sa akin. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-imbita si Tita Laura ng salo-salo sa kanilang bahay. Habang ang lahat ay abala sa kwentuhan, lumapit si Tito Ramil sa akin. "Clara, pwede ba kitang makausap?" Tanong niya. Nagulat ako pero sumunod ako sa kanya. Nagpunta kami sa hardin, kung saan wala masyadong tao. "Alam kong ito ay hindi tama," sabi ni Tito Ramil, habang ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. "Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero alam kong ikaw ang gusto kong makasama." Pakiramdam ko'y natigil ang mundo ko. Ang dating asawa ng aking tiyahin ay nagtatapat ng pag-ibig sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Naguluhan ako pero sa kaibuturan ng puso ko, may bahagi akong natutuwa. Sa kabila ng pagtataka at pag-aalinlangan, hindi ko maitatanggi na may nararamdaman din ako para sa kanya. Simula noon, naging mas madalas ang aming pag-uusap. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula ang aming ugnayan. Ngunit bawat oras na magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman ang koneksyon namin. Sa tuwing magkikita kami, pakiramdam ko'y kami lamang ang nasa mundo. Isang gabi, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap kay Tita Laura. "Tita, paano mo nalalaman kung tunay ang pag-ibig?" Tanong ko, na sinubukang itago ang kaba sa aking boses. "Hindi mo ito hinahanap, Clara," sagot niya. "Nararamdaman mo ito sa bawat kilos, sa bawat pagtingin. Tunay ang pag-ibig kapag ito'y hindi mo maipaliwanag, pero ramdam mo." Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang sitwasyon na ito. Alam kong mali ito, pero sa bawat hakbang na ginagawa namin ni Tito Ramil, mas lalo ko siyang minamahal. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko, ano ang mangyayari kapag nalaman ito ni Tita Laura? Paano kung ang pag-ibig na ito ay magdulot ng pagkawasak sa aming pamilya? Habang nag-iisip ako ng lahat ng ito, dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang tawag mula kay Tito Ramil ang bumago sa lahat. "Clara, kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin sa'yo," sabi niya. Sa aming pagkikita, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pag-aalala. "Hindi ko na kayang itago ito, Clara. May nangyari sa amin ni Tita Laura. At alam kong hindi ka magiging masaya sa nalaman ko." Biglang nanlamig ang paligid. Ang mga salita niya ay tila mga espada na tumusok sa aking puso. Ano ang ginawa ni Tito Ramil? Ano ang mangyayari sa amin ngayon? Simula nang umalis si Tita Linda patungo sa ibang bansa para sa kanyang bagong trabaho, umikot ang mundo ko sa mga lihim na pag-uusap at tagpo kasama si Tito Alex. May kakaibang saya at kilig sa bawat pagtatagpo namin. Ngunit hindi ko maikakaila ang bigat ng konsensya na tila laging nakabantay sa bawat hakbang ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilan ang damdamin ko. Siya ang tanging taong nakapagpuno sa mga puwang na matagal nang nakatiwangwang sa puso ko. Magkikita kami ni Tito Alex sa isang cafe sa may Aurora Boulevard, ang paborito naming tambayan.
Isang tahimik na sulok na tila ginawa para sa mga lihim na pag-uusap at mga nagtatagong damdamin. Sa tuwing nagkikita kami, palaging may halong kaba at saya ang nararamdaman ko. Ngayon, may kakaiba sa hangin. Parang may paparating na hindi inaasahan. Habang hinihintay ko siya, sumagi sa isip ko ang mga alaala ng kanyang mga ngiti. Ang mga titig na nagpapatigil ng oras. Paano nga ba naging ganito? Paano ko nagawa ang mahalin ng dati kong tito na ngayon ay tila bahagi na ng bawat tibok ng puso ko? Sorry, na-late ako. Bati niya habang umupo sa tapat ko. Kahit pahuli siya, ang bawat sandali kasama niya ay tila sapat na para sa akin. Okay lang, Tito, Alex. Medyo napapahiya ako sa pagkalito ng tawag sa kanya. Minsan, hindi ko pa rin maiwasan ang tawagin siyang tito, lalo na kapag kami lang dalawa. Ano bang balita? Tanong niya habang inaabot ang kamay ko. Tila sinisigurado sa akin na anuman ang mangyari, kasama ko siya. Wala naman. Naisip ko lang kung ano ang magiging reaksyon ni Tita Linda kapag nalaman niya. Hindi ko maiwasan ang mag-alala. Alam kong hindi ito tama sa mata ng marami, lalo na sa pamilya namin. Naiintindihan ko, pero alam mo namang mahal kita, di ba? Ang mga salitang iyon ang palaging nagbibigay ng lakas sa akin. Oo, mahal din kita. Sagot ko, puno ng pag-asang kahit gaano pa kakomplikado ang sitwasyon namin, may puwang pa rin para sa pag-ibig. Ngunit ang araw na iyon ay hindi natapos ng basta-basta. Habang naglalakad kami pauwi, may isang tawag na dumating kay Alex. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya nang makita ang pangalan sa screen. Si Tita Linda. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Tila may paparating na hindi ko kayang harapin. Hello? Linda? Sagot niya. Medyo kinakabahan. Nakatitig lang ako sa kanya. Umaasang hindi ito ang simula ng pagtatapos. Habang nag-uusap sila, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Alex. Hindi ko marinig ang sinasabi ni Tita Linda. Ngunit alam kong may malaki itong kinalaman sa amin. Okay, sige. Mag-iingat ka dyan, sabi ni Alex habang tinatapos ang tawag. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Anong sabi ni Tita? Tanong ko. Hinanda ang sarili sa kahit anong pahayag na maaaring makapagpabago sa takbo ng buhay namin. Uuwi siya sa susunod na linggo. Sagot ni Alex. Tila nawalan ng lakas ang mga salita. Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig. Hindi ko alam ang gagawin. Paano namin iaharap ang sitwasyong ito kay Tita Linda? Paano kung malaman niya ang tungkol sa amin? Ang damdamin ko para kay Alex ay totoo. Ngunit sa mata ng marami, isa itong malaking kasalanan. Anong gagawin natin? Tanong ko. Umaasa sa kung anumang plano mayroon siya para sa amin. Hindi ko pa alam, pero kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Sabi niya, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, napagdesisyonan namin ni Alex na ipagpatuloy ang relasyon. Alam naming darating ang araw na kakaharapin namin ang lahat ng ito. Ngunit sa ngayon, kami muna. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang aming pagmamahalan. Sa kabila ng mga pagsubok, umaasa kaming makakahanap kami ng paraan. Ngunit isang linggo bago umuwi si Tita Linda, may dumating na liham kay Alex. Isang hindi inaasahang sulat mula sa isang taong hindi namin inaasahan. Ang sulat ay mula sa isang abogado. Nagsasaad ng mga detalye tungkol sa isang kaso na isinampa laban sa kanya. Isang kaso ng paglabag sa kasunduan ng kanilang dating kasal. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Ngunit alam kong may kinalaman ito sa amin, sa lihim namin. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero kailangan kong harapin ito. Sabi niya, puno ng pag-aalala. Wala akong ibang magawa kundi ang yakapin siya. Umasa na sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa pa rin para sa amin.
Ngunit sa likod ng mga yakap at bulong, alam kong ang paparating na linggo ay puno ng mga pagsubok na kakaharapin namin ng magkasama. Sa isang iglap, ang mundo ko ay tila isang bangungot na hindi ko matatakasan. Ngunit sa kabila ng lahat, isang piraso ng pag-asa ang nananatili. Ang pag-ibig namin ni Alex ay hindi basta-basta magigiba. Ngunit paano kung ang laban na ito ang tuluyang sumira sa amin? Mahirap ipaliwanag ang damdaming bumabalot sa akin habang naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa bahay ni Tito Mark. Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng excitement, ngunit may bahid pa rin ng takot at pangamba. Alam kong hindi tugma sa pamantayan ng lipunan ang relasyong ito, ngunit hindi ko mapigilan ang puso kong tumibok para sa kanya. Lumipas ang ilang linggo mula ng una naming pag-uusap, kung saan hindi namin inasahan ang magiging lalim ng aming damdamin. Sa bawat pagkikita namin, tila lalong lumalalim ang koneksyon na parang hindi namin kayang pigilan. Ang simpleng ngiti niya ay nagdadala ng kakaibang ligaya sa puso ko. Ngunit, alam ko rin na ang mga simpleng ngiti ay maaaring magdala ng komplikadong problema. Sa aming mga lihim na pagkikita, ramdam ko ang pag-aalangan ni Tito Mark. Alam kong nahahati ang damdamin niya. Na tila may bahagi sa kanya na bumabalik sa nakaraan. Sa mga alaala ng kanyang pagsasama kay Tita Liza, ang aking tiyahin. Minsan, napapansin kong tila may lungkot sa kanyang mga mata. Na para bang may bahagi ng kanyang puso na hindi pa rin tuluyang nakamove on. Ngunit sa bawat oras na magkasama kami, nalalabanan namin ang alanganing damdaming iyon. Sa bawat paghawak niya sa akin, sa bawat haplos, unti-unting nawawala ang takot at bumabalot sa aming dalawa ang init ng pagmamahal. Isang gabi, sa gitna ng aming tahimik na hapunan, bigla niyang nabanggit ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam mo, lagi kong iniisip kung ano ang magiging reaksyon ni Lisa kapag nalaman niya ang tungkol sa atin. Sabi niya habang tinitingnan ako ng mga mata niyang puno ng pag-aalala. Napatigil ako sa pagnguya. Alam kong darating kami sa puntong ito. Ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito ng ganito kabilis. Sa totoo lang, hindi ko rin alam, Tito Mark. Pero, handa akong ipaglaban ito. Handa akong ipaglaban tayo. Sagot ko sa kanya. Bagamat may bahid ng pag-aalinlangan ang boses ko. Tumango siya. Ngunit ang mga mata niya ay nanatiling puno ng pag-aalala. Alam kong mahalaga sa kanya si Tita Lisa, kahit na matagal na silang hiwalay. Alam kong mahirap para sa kanya na bitawan ang nakaraan. Ngunit mas mahirap para sa kanya na hindi sundin ang tibok ng kanyang puso ngayon. Isang gabi, nagdesisyon akong bumisita sa bahay ng aking tiyahin. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, pero para bang mayroon akong kailangang malaman. Pagdating ko, nakita ko si Tita Liza na nakaupo sa veranda, tila nag-iisa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, puno ng alaala. Ninang, bati ko sa kanya habang unti-unting lumalapit. Napalingon siya sa akin at isang ngiti ang bumungad sa kanyang muka. "Oh anak, kamusta ka na?" Tanong niya. Ngunit may bahid ng lungkot ang kanyang boses. Umupo ako sa tabi niya. Hindi alam kung paano sisimula ng usapan. "Mabuti naman po ako, Ninang. Ikaw po, kamusta na?" Sagot ko, pilit nang umingiti. Alam mo, minsan iniisip ko kung bakit ganito ang nangyari sa amin ni Mark. Mahal ko siya, pero hindi na kami nagkasundo. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano talaga ang dahilan ng aming paghihiwalay. Kwento niya sa akin, habang may luha ang unti-unting tumulo sa kanyang pisngi. Napalunok ako. Alam kong hindi ito ang tamang oras para sabihin ang tungkol sa amin ni Tito Mark.
Ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ninang, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Sabi ko, nanginginig ang boses. Napatingin siya sa akin, tila nagtataka. Ano yon, anak? Hindi ko po alam kung paano ko ito sasabihin, pero kami po ni Tito Mark. Kami po ay... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Tita Liza. Ang aking pinsang, isang si Marjorie ay lumabas. Dala ang isang sobre. Nay, dumating na po ang sulat galing sa korte, sabi ni Marjorie habang inaabot ang sobre kay Tita Liza. Napatingin si Tita Liza sa sobre at tila natauhan siya. Ay, oo nga pala. Dapat ko nang asikasuhin ito, sabi niya. Ngunit ang mga mata niya ay nanatiling nakatingin sa akin, puno ng tanong at pag-aalinlangan. Habang nagmamadali siyang pumasok sa loob, naiwan akong nakaupo, tulala at puno ng kaba. Ano nga ba ang magiging reaksyon ni Tita Liza kapag nalaman niya ang tungkol sa amin ni Tito Mark? Paano ko haharapin ang katotohanang maaring masaktan ko ang taong naging parte ng buhay ko? Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong ipaglaban ang nararamdaman ko. Kahit pa ito ay magbunga ng hindi inaasahan. Ngunit sa gabi ng katahimikan, isang tawag ang dumating kay Tito Mark. Isang tawag na magpapabago sa lahat ng bagay. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting nagbago ang takbo ng aking buhay. Ang dating simpleng pagbisita sa bahay ng aking tito, na ngayon kasintahan ko, ay naging palaisipan. Sa bawat hakbang ko papunta sa kanilang tahanan, dama ko ang bigat ng sitwasyon. Parang may mga matang nakamasid sa akin, nag-uusisa, nagtataka. Ngunit sa kabila nito, ang puso ko'y di mapigilan sa pagtibok sa tuwing makikita ko si Tito Carlo. Noong una, inakala kong ang mga nararamdaman kong ito ay panandalian lamang. Isang pagnanasa na lilipas din, gaya ng hangin sa tag-init. Ngunit habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ang lalim ng aming koneksyon. Ang bawat pag-uusap namin ay puno ng kahulugan. Ang bawat sulyap ay tila may sinasabi. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ngunit heto ako ngayon, umiibig sa dating asawa ng tiyahin kong si Tita Liza. Isang gabi, nagpasya kaming maghapunan sa labas. Isang tahimik na kainan sa gilid ng lungsod. Malayo sa ingay at usisa ng mga taong maaaring makilala kami. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla akong tinanong ni Tito Carlo, "Anong plano mo sa atin, Lila? Alam kong hindi ito madaling sitwasyon para sa'yo." Tumigil ako sa pagnguya ng aking pagkain at tinitigan siya. Hindi ko alam, Tito Carlo. Ang alam ko lang ay mahal kita. Ngunit alam kong hindi ito simpleng usapin. Bumuntong hininga siya at hinawakan ng aking kamay. Alam kong may mga bagay tayong kailangang ayusin. Hindi lang para sa atin, kundi para rin sa mga tao sa paligid natin. Tama siya. Ang relasyon namin ay hindi lamang tungkol sa aming dalawa. Alam kong may mga taong maapektuhan. Higit sa lahat si Tita Liza. Bagamat matagal na silang hiwalay, hindi ko maiwasang isipin ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang tungkol sa amin. Ginulo ng aking mga iniisip ang gabing iyon. Sa pag-uwi namin, tahimik kaming dalawa. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Tita Liza ang totoo. Alam kong kailangan na itong mangyari, ngunit hindi ko alam kung kailan at paano. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Tita Liza. "Lila, gusto kitang makausap. May oras ka ba mamaya?" Nahulog ang loob ko. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong parang alam na niya. Sinagot ko siya ng oo at nagpasya kaming magkita sa isang kafe na madalas naming puntahan nung bata pa ako. Pagdating ko sa kafe, nakaupo na si Tita Liza sa isang sulok, nakatingin sa labas ng bintana.
Lumapit ako sa kanya at ngumiti. "Hi, tita!" Bati ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti siya, ngunit may bahid ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Leila, may narinig akong balita tungkol sa'yo at kay Carlo." Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang daming tanong sa isip ko. Paano niya nalaman? Ano ang magiging reaksyon niya? Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. "Alam mo, walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na sa isang pamilyang tulad natin. Pero gusto kong marinig ito mula sa iyo." Huminga ako ng malalim at inipon ng lahat ng lakas ng loob. "Tita, mahal ko si Tito Carlo. Alam kong hindi ito tama sa mata ng marami, pero totoo ang nararamdaman ko." Tahimik siyang nakinig, hindi ko mabasa ang kanyang reaksyon. Matapos ang ilang sandali, ngumiti siya ng kaunti. "Alam mo, Lila, hindi ko inaasahang mangyayari ito. Pero kung talagang mahal mo siya, susuportahan kita. Ngunit kailangan mong malaman na magiging mahirap ito. Hindi lamang para sa'yo, kundi para sa ating lahat." Naluha ako sa kanyang mga salita. Hindi ko inaasahan ang kanyang pag-unawa. Ngunit alam kong ito ay simula pa lamang ng mas malaking hamon. Pag-uwi ko, sinabi ko kay Tito Carlo ang nangyari. Nagulat siya. Ngunit sa kabila ng kaba, naramdaman ko ang kanyang kapanatagan. "Siguro nga, Lila, ito na ang simula ng bagong kabanata sa buhay natin," ani Tito Carlo. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa paligid. Parang may mga taong hindi nasisiyahan na sa aming relasyon. Hanggang isang gabi, nakatanggap ako ng isang hindi kilalang tawag. "Laila, alam mo bang hindi dapat ikaw ang kasama ni Carlo? May ibang taong mas karapat-dapat para sa kanya," sabi ng boses sa kabilang linya bago bumagsak ang tawag. Napatingin ako kay Tito Carlo, nakasalukuyang nasa kusina. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Sino ang nasa likod ng tawag na yon? At anong mga lihim ang maaari nitong ibunyag tungkol sa amin? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Parang ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw ay isang malaking gulo. Isang gulo na hindi ko alam kung kakayanin kong ayusin. Sa bawat paglipas ng oras, lalong lumalalim ang relasyon namin ni Tito Alex. Dati, isa siyang tagapayo, isang kaibigan, ngunit ngayon, siya na ang bumihag sa puso ko. Nagsimula ang lahat ng hindi inaasahan. Hindi ko inakalang ang mga simple at walang mali siya ng ngiti at tawanan ay hahantong sa ganito. Nang una kong maramdamang may ibang init kapag magkasama kami, pilit kong itinanggi iyon. Ang aking konsensya ay parating bumubulong sa akin na mali ito. Ngunit ang puso ko'y may sariling sinasabi. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, para bang may sariling mundo kaming dalawa. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo kami papunta sa isang maliit na kubo para magsilong. Basang-basa kami pareho. Ngunit ang mga tawa namin ay nagbigay ng init sa malamig na paligid. Sa ilalim ng kubong iyon, habang ang ulan ay bumabagsak na parang musika, hindi na namin napigilan ang aming mga damdamin. Hinalikan niya ako. At sa sandaling iyon, alam kong wala na akong kawala. Simula noon, palihim kaming nagkikita. Alam naming mali, ngunit masyadong matindi ang hatak ng aming damdamin. Araw-araw, natutunan kong mahalin ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang mga simpleng kilos niya, ang malalim niyang boses, at ang paraan ng pagtawa niya na nagpapawala ng lahat ng aking alalahanin. Ngunit ang lahat ng ito ay may kapalit. Takot akong baka may makaalam. Takot akong masira ang aming pamilya, lalo na ang relasyon ko kay Tita Lorna. Alam kong hindi magiging madali para sa kanya ang malaman
na ang dating asawa niya ay ngayon ay kasintahan ko na. Isang araw, habang nagkakape kami ni Tito Alex sa paborito naming kainan, biglang lumapit si Marco, ang pinsan ko at anak ni Tita Lorna. Hindi niya alam ang tungkol sa amin ni Tito Alex. Ngunit ibang klasing tingin ang ibinigay niya sa akin noong araw na iyon. Para bang may alam siya at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit nagbigay ito sa akin ng kaba. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco sa akin, habang nagpapaalam si Tito Alex upang magbayad sa counter. Naglakad kami palabas ng kainan at nagpunta sa parke. Tahimik lang ako habang ang mga mata ni Marco ay nakatuon sa akin. Ate, alam kong hindi ko dapat ito pakialaman, pero may narinig ako kina mama. Bungad niya. Kinabahan ako. Anong narinig mo? May balita na raw na bumalik na si Tito Alex sa bayan. At may narinig pa akong usap-usapan na may bago na siyang kasintahan. Napalunok ako. Alam kong kung sino ang tinutukoy ni Marco. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang susunod niyang sinabi. At may isa pa akong narinig. Nag-aatubili siyang nagpatuloy. May nakita raw si Mama na sulat mula kay Tito Alex. At ang sabi, babalik siya para ayusin ang lahat. Na gusto niyang makipagbati kay Mama. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang akala ko ay alam ko na kung saan patungo ang kwento namin ni Tito Alex. Ngunit parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Gusto niyang bumalik kay Tita Lorna? Bakit hindi niya ito sinabi sa akin? Ang lahat ng ito ay tila nagiging isang laro ng pagtataksil at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko kakayaning masira ang pamilya ko dahil sa pag-ibig na ito. Bumalik ako sa bahay ng gabing iyon na puno ng pag-aalala. Hindi ko na hinintay si Tito Alex na makipagkita. Kailangan ko ng panahon para mag-isip at magdesisyon. Ngunit bago ako makatulog, isang mensahe ang dumating mula kay Tito Alex. May kailangan tayong pag-usapan. Magkita tayo bukas sa dating tagpuan. Sa harap ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Handa na ba akong harapin ang katotohanan kahit pa masaktan ako sa huli? At ano nga ba ang dapat kong piliin? Ang pag-ibig na puno ng panganib o ang pamilya kong maaaring masira? Sa susunod na tagpo, malalaman ko ang sagot. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay maghintay. Say at umasa na sa dulo ng lahat ng ito, may matitira pa ring pag-asa para sa akin at kay Tito Alex. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin maiwasang bumalik sa nakaraan. Naalala ko pa rin ang mga oras na ako'y bata pa, tuwing dumadalaw kami sa bahay ni Tita Linda. Si Tito Carlo, noon ay palaging nakangiti. Palaging masayahin. Minsan, kahit alam kong hindi tama, naiisip ko kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Paano nga ba nauwi sa ganitong sitwasyon ng buhay ko? Isang gabi, habang mag-isa akong naglalakad sa tabing dagat, ang malamig na hangin ay tila lumalambing sa aking balat. Bigla akong naisip ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang kakaiba para kay Tito Carlo. Hindi iyon ang pangkaraniwang pakiramdam ng pamangkin sa kanyang tiyuhin. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang tumitig sa akin. At ang mga mata niya ay tila may sinasabi. Ang damdaming iyon ay unti-unting lumalim hanggang sa hindi ko na ito maikaila sa aking sarili. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko patungo sa kanya, may bahagi ng konsensya ko na nag-aalinlangan. Ilang beses ko nang tinangkang itigil ito, ngunit ang puso ko ay tila may sariling isip. Hindi ko alam kung ito ba'y pag-ibig o isang simpleng pagkahumaling lamang. Sa kalagitnaan ng aking pagmumuni-muni, nagring ang aking telepono. Si Tito Carlo.
Kahit pa ilang beses ko nang sinabi sa sarili kong hindi ko na siya dapat kausapin, hindi ko pa rin mapigilan ang sagutin ng tawag. Hello? Ang sabi ko. Sinusubukang itago ang kaba sa aking tinig. Nasaan ka? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Gusto kitang makita. Sa tabing dagat, sagot ko. Hindi na nag-abalang lumingon sa paligid. Alam kong darating siya kahit hindi ko sabihin kung saan eksaktong lugar ako naroroon. Ilang minuto lang ang lumipas bago ko narinig ang mga hakbang sa likuran ko. Nang lumingon ako, naroon siya, nakangiti sa akin. Ang lamig dito, bulong niya habang ipinulupot ang kanyang jacket sa aking balikat. Ang simpleng galaw na iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ko. Isang init na hindi ko maipaliwanag. Salamat, sagot ko. Hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Alam kong sa bawat titig niya ay may mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Naglakad kami ng magkasabay. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng alon ng aming musika. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kasamang tensyon ng bawat hakbang namin. Alam kong hindi maaaring magpatuloy ito. Ngunit paano ko nga ba maitatanggi ang nararamdaman ko? Alam mo bang mahal kita? Bigla niyang tanong. Ang boses niya ay puno ng damdamin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya't nanahimik na lang ako. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok, at ang pandinig ko ay nag-focus sa boses niya, na parang isang musika na hindi ko gustong matapos. Alam kong hindi tama, dagdag niya. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang itago. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Alam kong mali. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang umasa sa kung anong mayroon kami. Ngunit sa bawat pag-asa ay may kasamang takot. Takot na baka sa huli ay masaktan lang kami pareho. Carlo, ang tanging nasambit ko, sinusubukang hanapin ang tamang salita. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyari, pero nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo. Naglakad kami patungo sa isang maliit na kubo sa gilid ng dagat. Naupo kami sa mga upuan na gawa sa kawayan. Ang mga mata namin ay nakatuon sa alon na tila walang katapusang nagsasayaw sa harap namin. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila umiikot lamang sa aming dalawa. Kung sakali mang malaman ni Tita Linda ang tungkol sa atin, ano ang gagawin natin? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng takot. Alam kong sa bawat pag-amin ay may kasamang panganib. Panganib na baka mawalan kami ng lahat ng mayroon kami. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig namin sa likuran. Ano ang ginagawa niyo dito? Napalingon kami pareho at nakita namin si Tita Linda. Ang mga mata niya ay puno ng galit. At alam kong sa mga oras na iyon, hindi lang ang relasyon namin ni Carlo ang nasa panganib, kundi pati na rin ang buong pamilya namin. Hindi ko akalain na ang mga pangyayari sa aking buhay ay hahantong sa ganitong sitwasyon. Nakaupo ako sa isang sulok ng aming sala. Iniisip kung paano ko nagawang masangkot sa isang komplikado at masalimuot na relasyon. Si Tito Arman, na dating asawa ng aking tiyahin, ay ngayon aking kasintahan. Isang lihim na relasyon na kinailangan naming itago sa lahat ng aming kilala. Nagsimula ang lahat nang bumisita ako sa kanyang bahay ilang buwan na ang nakalilipas. Ang pagpunta ko roon ay isang simpleng pagbisita lamang. Wala akong ibang intensyon kundi ang makipagkwentuhan at kumustahin siya. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, ang mga simpleng pag-uusap ay nauwi sa mas malalim na koneksyon. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Ngunit sa bawat tingin at ngiti ni Tito Arman, nagkaroon ng kakaibang init sa aking puso. Sa kabila ng aming sitwasyon,
ipinagpatuloy namin ang aming relasyon. Nagpanggap kami sa harap ng pamilya na parang walang namamagitan sa amin. Lalo na sa aking tiyahin na, sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ay malapit pa rin sa akin. Naroon ang takot na baka malaman niya ang aming sikreto. Ang pangamba na baka magalit siya sa akin at tuluyang mawasak ang aming pamilya. Isang gabi, habang kami ni Tito Arman ay nag-uusap sa telepono, naramdaman kong kailangan na naming harapin ang katotohanan. Hindi ko na kayang itago ang relasyon namin. Tito, alam kong mahirap ito, pero hindi ba't kailangan na nating sabihin sa kanila? Tanong ko sa kanya. Puno ng pag-aalala ang aking tinig. Tumahimik siya sandali bago sumagot. Mahal, alam kong tama ka, pero paano natin ito gagawin? Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga tanong at galit ng mga tao, lalo na ang mga mahal natin. Nalaman ko sa tono ng kanyang boses ang takot at pag-aalinlangan. Pareho kaming takot sa magiging reaksyon ng aming pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan na naming magpakatotoo. Hindi na tama na patuloy kaming nagtatago. Kinabukasan, nagpasya kaming magkita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa aking tiyahin. Ngunit naroon ang determinasyon na aminin ang aming relasyon. Sa aming pagkikita, nag-usap kami ng masinsinan. Pinlano namin ang tamang oras at paraan ng pagbubunyag. Sa kabila ng aming takot, alam kong kailangan namin itong gawin. Lumipas ang mga araw, at dumating ang oras na pinakamahirap sa aking buhay. Isang hapunan ang naganap sa bahay ng aking tiyahin, kung saan naroon ang buong pamilya. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga nangyari noong mga nakaraang linggo, naramdaman kong ito na ang tamang oras para sabihin ng lahat. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, huminga ng malalim at nagsalita. Tita, may kailangan po akong aminin sa inyo. Nagulat ang lahat sa aking biglaang pagsasalita. Nararamdaman ko ang kanilang mga mata na nakatuon sa akin, puno ng pagtataka. Si Tito Arman at ako. Kami po ay may relasyon, ang sabi ko. Halos hindi ko makontrol ang panginginig ng aking tinig. Nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Narinig ko ang mahihinang bulong ng aking mga pinsan, ang mabilis na paghinga ng aking tiyahin. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Tito Arman, ngunit naroon din ang kanyang suporta. Sa mga mata ng aking tiyahin, naroon ang gulat, ang sakit, at ang hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi ko alam kung paano niya ito tatanggapin, ngunit alam kong kailangan niyang malaman. Ngunit, ang hindi ko inaasahan ay ang susunod na mangyayari. Habang nakatitig sa akin ang aking tiyahin, bigla niyang sinabi, "Alam ko, matagal ko nang alam." Nagulat ako sa kanyang revelasyon. Paano niya nalaman? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ano ang kanyang iniisip? Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. At sa kabila ng sakit, naroon ang pag-unawa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Pero alam kong kailangan kong tanggapin. Alam kong mahal na mahal mo siya. At alam kong mahal ka rin niya. Ang revelasyon na alam ng aking tiyahin ang tungkol sa amin ang naging twist sa aming kwento. Isang hindi inaasahang pag-unawa mula sa taong inaakala kong magagalit sa akin. Sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa na baka, sa kabila ng aming sitwasyon, ay magkaroon ng pagkakaintindihan sa aming pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may nararamdaman akong hindi tama. Ano ang talagang iniisip ng aking tiyahin? Paano niya nalaman ang tungkol sa amin? At ano ang mangyayari sa aming relasyon pagkatapos ng lahat ng ito? Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng bintana ng coffee shop na madalas naming tambayan ni Tito Alex. Dati, nag-uusap kami rito tungkol sa mga plano sa buhay, mga pangarap, at mga alaala. Ngayon,
Ibang klasing tensyon ang nararamdaman ko habang hinihintay siya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa balita. Nakatitig ako sa tasa ng kape sa harapan ko. Tila nag-aantay ng sagot sa mga tanong na gumugulo sa isip ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya? Ano ang magiging reaksyon niya sa desisyon kong ito? Mahirap, ngunit kailangan ko nang magpasya. Pagpasok ni Tito Alex, nagniningning ang kanyang mga mata na para bang may magandang balita siyang dala. Alam mo ba, bungad niya, may bagong proyekto ang kumpanya at ako ang itatalaga bilang project manager. Ngumiti ako at nagbigay ng kongratulasyon kahit na ang damdamin ko'y nagtatago sa likod ng aking mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya masasabihan, pero alam kong hindi na pwede ang paligoy-ligoy pa. Tito Alex, simula ko, nag-iipon ng lakas ng loob. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tumigil siya. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabahala. Ano yun, Hija? Mukhang seryoso. Sabi niya habang inaayos ang pagkakaupo. Huminga ako ng malalim. Nagdesisyon na ako. Kailangan ko nang bumalik sa probinsya. May mga bagay na kailangan kong ayusin roon. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagkabahala, nagkaroon ng lungkot sa kanyang mga mata. Bakit biglaan? May problema ba? Iniwas ko ang tingin ko. Natatakot na baka makita niya ang tunay kong dahilan. Kailangan ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang ganitong sitwasyon, Tito Alex. Mahal kita, pero hindi ko na kayang itago ang lahat ng ito. Tahimik siyang nakatingin sa akin, tila nag-iisip. Alam kong hindi siya ganap na nagulat. Ngunit hindi rin niya inaasahan ng ganitong desisyon. Hiha, alam kong mahirap ito para sa'yo, pero naiintindihan ko. Lagi namang kitang susuportahan kahit ano pa man ang desisyon mo, sabi niya habang hinawakan ang kamay ko. Hindi ko maiwasang mapaluha. Alam kong hindi madali para sa kanya ang lahat. Sa likod ng kanyang mga salita, nararamdaman ko ang sakit, ang panghihinayang. Ngunit kailangan kong magpakatatag. Pag-uwi ko sa apartment, nagumpisa na akong mag-impake ng mga gamit. Ang bawat piraso ng damit, ang bawat alaala na kasama si Tito Alex, ay tila may kalakip na kirot. Sa kabila ng lahat, alam kong ito ang tamang gawin. Hindi na tama na ipagpatuloy pa ang isang relasyon na alam kong makakasakit sa iba, lalo na sa pamilya ko. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nag-iisip ng mga bagay na susunod kong hakbang. Ilang taon na rin akong hindi bumabalik sa probinsya. At sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon. Pero kailangan kong sumugal. Kailangan kong harapin ang mga nararamdaman ko. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang tumunog ang telepono ko. Si Tito Alex ang tumatawag. Nag-atubili akong sagutin ito, ngunit alam kong kailangan ko siyang harapin. Hiha! May gusto akong ipaalam sa'yo. Simula niya sa kabilang linya. Ang tinig niya ay puno ng determinasyon. Napakunot ako ng noo. Ano yun, Tito Alex? Nagkausap kami ni tita mo. Nagdesisyon kaming ayusin ang relasyon namin. Alam kong mahirap itong tanggapin, pero kailangan kong subukan muli sa kanya. Natigilan ako. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Sa kabila ng sakit, alam kong ito ang nararapat. Siguro nga, ito ang dapat mangyari upang makalaya kami sa komplikadong sitwasyong ito. Naiintindihan ko, Tito Alex. Sana'y maging maayos ang lahat para sa inyo. Sagot ko. Pilit na itinatago ang hinanakit. Pagkatapos ng tawag, natulala ako sa kawalan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong kabanata ng buhay ko. Pero alam ko, sa loob ng aking puso, kailangan ko nang magpatuloy. Habang nakatanaw sa labas ng bintana ng aking apartment, biglang bumukas ang pinto. Lumitaw si Tina, ang matalik kong kaibigan.
Dala ang isang malaking kahon. May iniwan si Tito Alex para sa'yo. Sabi niya, inilapag ang kahon sa harap ko. Binuksan ko ito at nakita ang mga alaala namin ni Tito Alex. Mga litrato, sulat, at isang maliit na kwintas na ibinigay niya sa akin nung unang anibersaryo namin. Sa ilalim ng lahat ng ito, may isang sulat na hindi ko inaasahan. Binasa ko ito at sa huling bahagi, nakasulat. Mahal kita, pero kailangan kong harapin ang mga pagkakamali ko. Sana'y makahanap ka ng tunay na kaligayahan. Napaluha ako. Sa kabila ng lahat ng sakit, alam kong ito ang simula ng bagong yugto sa buhay ko. Ngunit sa ilalim ng mga alaala, may isa pang bagay na aking natuklasan. Isang susi. Hindi ko alam kung para saan. Ngunit alam kong ito ang susi sa susunod kong hakbang. Sa malalim na paghinga, sinimulan kong muling ayusin ang aking sarili matapos ang isang magulong linggo. Hindi ko akalaing magiging ganito ang takbo ng buhay ko. Sa kabila ng lahat, heto ako, naghahanda para sa isang hapunan kasama si Tito Marco. Ang dati kong tito na ngayon ay kasintahan ko. Kahit anong gawin ko, ang salitang nakakahiya ay tila hindi maalis sa isip ko. Ngunit ang puso ko ang nagdidikta ng mga hakbang ko. Nagkakilala kami ni Tito Marco noong ako'y bata pa. Madalas siyang dumalaw sa bahay kasama ang tiyahin ko, si Tita Clara. Lagi siyang may daladalang pasalubong at hindi maikakaila ang kanyang kabaitan. Pero sa likod ng mga ngiti ay may mga mata na tila tumatago sa akin. Di ko noon maipaliwanag kung bakit. Ngunit ngayon, alam ko na. Simula nang maghiwalay sila ni Tita Clara, wala akong ideya kung paano magbabago ang lahat. Mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari. Nagkita kami ni Tito Marco sa isang reunion ng pamilya at doon nag-umpisa ang lahat. Hindi ko inaasahan na sa isang simpleng usapan ay may mabubuong damdamin. Ang kanyang mga mata, na dati tila misteryo sa akin, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi ko siya nakitang ganito dati. Naramdaman ko ang init sa aming pagitan, isang damdamin na hindi ko pa nararanasan. Habang pinaplano ko ang hapunan, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa mga tanong ng pamilya. Paano kung malaman nila? Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko? Sa isip ko'y paulit-ulit ang pag-aalala. Ngunit sa tuwing kasama ko siya, ang mundo ko ay tila bumabagal at ang mga problema'y naglalaho. Sa gabing iyon, nakaupo kami sa isang maliit na kainan na madalas naming puntahan. Hindi ito pangkaraniwan, ngunit ito'y espesyal sa amin. Sa bawat kagat ng pagkain, ramdam ko ang kakaibang koneksyon na bumabalot sa amin. "Kumusta ang linggo mo?" tanong ni Marco na may ngiti sa labi. Hindi ko maiwasang mapangiti rin sa kabila ng mga alalahanin. "Medyo magulo, pero okay naman," sagot ko habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata na tila nag-aalok ng pag-unawa. Bawat saglit na kasama siya, parang nagiging mas malalim ang aming koneksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na hindi ko matanggal sa isipan ko. Paano kung malaman ito ng pamilya ko? Nagsimula akong magkwento tungkol sa mga nangyari sa trabaho, mga simpleng bagay na nagpasaya sa akin. Ngunit sa likod ng mga ngiti, nararamdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Alam ko na sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahirap ang pagtatago. "Marco, naisip mo na ba kung paano natin ito sasabihin sa kanila?" tanong ko sa kanya. Nagbabaka sakaling may sagot siya sa aking mga alalahanin. Tumigil siya saglit, tila binubuo ang mga salitang nais niyang ipahayag. "Alam mo, hindi ko rin alam kung paano, pero sigurado akong may tamang panahon para dyan," sagot niya habang hinahawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa akin. Ngunit hindi pa rin maalis ang agam-agam ko. Habang nag-uusap kami,
Biglang nag-ring ang phone ni Marco. Tumigil siya saglit at tiningnan ito. Sandali lang, kailangan kong sagutin ito. Sabi niya habang tumatayo para lumabas ng kainan. Naiwan akong nag-iisip kung ano ang tungkol sa tawag na iyon. Habang nakatingin ako sa labas, biglang bumalik ang alaala ng mga mata ni Marco noong una kaming nagkita. May misteryo, may lihim. Pagbalik niya, tila may pagbabago sa kanyang ekspresyon. May kailangan tayong pag-usapan, sabi niya habang bumabalik sa upuan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang nangyari? Ano ang ibig sabihin ng tawag na yon? Ano ba ang nangyari? Tanong ko. Pilit na pinipigil ang takot na bumabalot sa akin. Tumingin siya sa akin. At sa isang iglap, naramdaman kong may malaking pagbabago. Nakontak ako ni Tita Clara, sabi niya. At sa kanyang mga salita, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam kung paano tumugon. Si Tita Clara, ang taong pinakaiiwasan naming malaman ang tungkol sa amin. Ano ang sinabi niya? Tanong ko. Pilit na nagtatago ng kaba sa aking boses. Sinabi niyang, alam niya na ang tungkol sa atin. Sagot niya, at sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang pag-aalala. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero gusto niya tayong makausap. Sa isang iglap, bumalot sa akin ang takot. Ano ang mangyayari sa amin ni Marco? Paano namin haharapin ang sitwasyong ito? Sa gabing iyon, habang nakaupo sa harap ng taong mahal ko, naramdaman ko ang isang malaking pader na unti-unting bumabagsak sa amin. Ang aming lihim ay hindi na lihim, at ang aming kwento ay tila nagsisimula pa lamang, puno ng pag-aalala at pag-asa sa hindi pa tiyak na hinaharap. Hindi ko akalaing makakarating kami sa ganitong punto. Ang bawat hakbang ko patungo sa kanyang pintuan ay tila naglalakad ako sa isang manipis na lubid. Isang pagkakamali lang at maaari akong mahulog sa walang hanggang kawalan. Pero ang puso ko'y nagpapasya na hindi ito ang oras para umatras. Sa likod ng pintuan na ito, naghihintay si Tito Leo, ang lalaking dati kong kinikilalang tito. Ngayoy kasintahan ko. Malamig ang hangin sa labas. Ngunit mas malamig ang mga mata ng mga tao sa paligid namin. Alam kong maraming nag-iisip na mali ang relasyon namin. Ngunit sa bawat pag-iisip ng kanilang paghusga, naalala ko ang mga sandaling kami magkasama. Ang kanyang mga yakap na bumabalot sa akin sa tuwing ako'y nalulungkot. Ang kanyang mga mata na walang pagod na tumitingin sa akin na parang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Jenna, bulong niya habang binuksan niya ang pinto. Alam kong mahirap ito, pero nandito ako para sa'yo. Tumango ako, pinipilit ang isang ngiti. Para bang ang ngiti ko'y isang kalasag laban sa lahat ng mga pagdududa at takot na bumabalot sa akin. Pumasok kami sa kanyang maliit na sala, kung saan ang mga alaala ng nakaraan ay tila bumabalik sa akin. Ang mga larawan sa dingding, ang mga lumang libro, ang mga kasangkapang nananatili sa parehong lugar. Lahat ng ito'y nagdadala ng alaala ng mga panahong kami magkasama kasama ang aking tiyahin. Naisip mo na ba kung paano natin haharapin ang mga susunod na mangyayari? Tanong niya. Ang kanyang boses puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Para bang ang mundo ay puno ng mga katanungan na walang kasagutan. Mga problema na walang solusyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang puso ko'y walang pag-aalinlangan. Alam kong mahal ko siya. At alam kong mahal niya ako. Natatakot ako, Leo. Natatakot ako sa maaring mangyari. Pero alam ko rin na hindi ko kayang hindi ipaglaban ito. Sagot ko. Ang boses ko'y nanginginig ngunit determinado. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang aking mga kamay. Ramdam ko ang init at tibok ng kanyang puso. Alam kong sa simpleng haplos na iyon,
May pangako ng pag-unawa, at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko mapigilan ang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang mangyayari kung malaman ng tiyahin ko ang tungkol sa amin? Paano niya ito tatanggapin? Alam ko kung gaano siya nagmahal kay Leo. At alam ko rin kung gaano siya nasaktan nang maghiwalay sila. Jenna, may sasabihin ako sa'yo. Biglang sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata puno ng kaba. Ang kanyang tono ay nagdala ng hindi inaasahang takot sa aking puso. Ano ang sasabihin niya? May iba pa bang problema na hindi ko alam? Naalala mo noong naghiwalay kami ng tiyahin mo? Tanong niya. Tumango ako, naguguluhan sa biglang paglipat ng usapan. Oo, naalala ko. Matagal na rin iyon. May dahilan kung bakit kami naghiwalay. Patuloy niya, ang kanyang boses ay bumaba ng tono. Sa bawat salitang kanyang binibitawan, ang kaba sa aking dibdib ay lumalaki. Ano ang dahilan? Bakit niya ito sinasabi ngayon? Jenna, may anak kami ng tiyahin mo. Bigla niyang sinabi. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano magre-react sa kanyang revelasyon. May anak sila? Bakit hindi ko ito alam? Tito Leo, paano? Bago ko pa man matapos ang aking tanong, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita ko ang pangalan ng tiyahin ko sa screen. Siya ang ina ng anak ko. Bulong ni Leo, ang kanyang mga mata puno ng luha. Biglang nagbukas ang pinto at pumasok ang aking tiyahin. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming tatlo. Ang bigat ng sitwasyon ay tila nagpipilit na ilubog kami sa kawalan. Jenna, Leo, sabi ng tiyahin ko. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Alam ko na ang lahat. Ang kanyang revelasyon ay nag-iwan ng malaking tanong sa hangin. Ano ang lahat na alam niya? Ano ang mangyayari ngayon? Sa mga sandaling iyon, alam kong ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang pagmamahalan namin ni Leo ay isang pagsubok. Isang pagsubok na susubuking burahin ang lahat ng aming pinaglaban. Ngunit alam ko rin na sa kabila ng lahat, hindi ko kayang bumitaw. Ang pag-ibig namin ay puno ng kontrobersya, ngunit ito rin ay puno ng pag-asa. Sa huli, alam kong ang bawat hakbang namin ay magiging mahirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang alam kong tiyak. Ang pagmamahal ko kay Leo ay hindi matatapos sa isang revelasyon. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, nakaupo ako sa lumang bangko sa likod ng bahay namin. Ang hangin ay malamig at may dala itong alaala ng nakaraan. Mga alaalang tila nagiging mas komplikado sa bawat araw na lumilipas. Ang dating tahimik at simpleng mundong kinagisnan ko ay nagkaroon ng kulay na hindi ko inaasahan. Hindi ko inakala na ang isang tao, ang dating asawa ng tiyahin ko, ay magiging sentro ng bagong mundong ito. Sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi na ako makakabalik sa dati. Ang mga mata ni Tito Marco, na ngayoy Marco na lang para sa akin, ay may mga tanong na hindi ko masagot. Ang mga mata niya ay may kirot na tila. Nag-aanyaya na ako'y lumapit at magtiwala. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga tanong, sa kabila ng mga mata ng ibang tao na tila laging nakamasid, natagpuan ko ang sarili kong nahuhulog sa kanya. Hindi ko maikakaila na ang mga pag-uusap namin ay laging puno ng pagkakaisa at pagtatalo. Ang bawat pag-uusap ay tila pagsayaw sa alapaap kung saan walang tiyak na hakbang, walang tiyak na landas. Ngunit sa kabila nito, palaging may aliwalas na nararamdaman ko sa tuwing magkasama kami. Ang dating tito ko, ang taong akala ko'y hindi ko makikita ng higit pa sa pagiging isang kamag-anak, ay naging higit pa sa inaasahan ko. Minsan, naiisip ko kung paano ito nangyari. Paano naging ganito ang lahat? Ang mga tanong ay tila
alon na hindi ko mapigilan. Ngunit sa huli, natutunan kong hindi lahat ng tanong ay kailangan ng sagot. Minsan, ang mga bagay ay nangyayari nang walang paliwanag. Minsan, ang puso ay nakakahanap ng sariling daan kahit na ang utak ay naguguluhan. Isang gabi, habang kami magkasama sa dining area, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Ang mga kwento niya ay puno ng sakit at pagsisisi. Mga kwento ng mga desisyon na hindi niya akalaing magdadala sa kanya sa puntong ito. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot na tila ilang taon nang naipon. Sa mga sandaling iyon, natagpuan ko ang sarili kong gustong pawiin ng sakit. Gustong pawiin ng lungkot sa mga mata niya. Alam mo ba? Sabi niya habang iniikot ang tasa ng kape. Minsan, naiisip ko kung paano nagiging komplikado ang mga bagay. Kung paano ang simpleng pagkakamali ay nagdadala ng hindi inaasahang pagbabago. Shy, tahimik akong nakikinig, hinahayaan siyang magbukas. Alam ko na ang bawat salitang sinasabi niya ay may bigat, may kahulugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng mga kwento ng nakaraan, alam kong ang mga mata niya ay nakikita ang kinabukasan sa akin. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, ngunit ramdam ko. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon namin na lumalalim. Ang dating tito ko ay nagiging kasintahan ko. At sa kabila ng lahat ng hadlang, alam kong hindi ko siya kayang bitawan. Alam ko na ang pagmamahalan namin ay isang lihim na kailangang pangalagaan. Isang lihim na hindi pwedeng maiparating sa iba. Habang kami nag-uusap, hindi ko maiwasang isipin ang tiyahin ko. Paano kaya kung malaman niya? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ngunit natutunan kong magtiwala sa kung ano ang nararamdaman ko. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay nagdala ng kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kapanatagan. Alam mo, sabi niya, hindi ko alam kung paano ako napunta sa puntong ito. Pero alam kong tama ito. Alam kong ikaw ang gusto kong makasama. Ngunit bago pa man ako makasagot, bago pa man ako makapagbigay ng tugon, isang malakas na katok ang gumambala sa katahimikan ng gabi. Ang pinto ng dining area ay bumukas. At sa likod nito, nakita ko ang isang pamilyar na mukha na may halong galit at pagtataka. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Tia Clara. Ang tiyahin ko, na ngayoy nakatayo sa harap namin. Ang mga mata ay puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ang sandaling iyon ay tila isang cliffhanger sa sariling kwento ko. Sa pagkabigla, hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Ang mga mata ni Marco ay tila nagsusumamo na wag akong mag-alala. Ngunit alam kong ang lahat ng ito ay magbabago mula sa sandaling ito. Kaya, paano nga ba? Paano ko ipapaliwanag ito? Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ko, tuluyan nang nabuo ang desisyon ko. Hindi na ako magpapatuloy sa ganitong relasyon. Alam kong mali ito, kahit pag-gaano ko man siya kamahal. Sadyang nakakalito ang sitwasyon. Ang dating tito ko na naging kasintahan ko. Isang bagay na hindi kailanman sumagi sa isip ko noon. Pero sa likod ng lahat ng ito, may bahagi ng puso ko na nagsasabing may pag-asa pa kami. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita sa isang purum, kung saan nagkataong naroon din siya. Hindi ko inasahan na ang isang kaswal na pag-uusap ay magbubunga ng mas malalim na pag-uugnay. Sa bawat palitan ng mensahe, naramdaman ko ang tila magnetong puwersa na humihila sa akin papalapit sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang mayroon siya. Ngunit ang bawat ngiti at tingin niya ay tila nagsasabing, may espesyal sa pagitan natin. Sa mga oras na magkasama kami, palaging may mga kwentuhan at tawanan.
Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya, may tanong na bumabagabag sa akin. Hanggang kailan kami pwedeng magpanggap na walang mali sa aming relasyon? Alam kong, sa mata ng lipunan, kami ay isang halimbawa ng bawal na pag-ibig. Ngunit hindi ba't ang pag-ibig ay pag-ibig kahit ano pa man ang anyo nito? Sa isang pagkakataon, naglakas loob akong talakayin ito sa kanya. Alam mo bang mali ito, hindi ba? Tanong ko. Nag-aalangan siya. Ngunit hindi nagtagal ay sumagot din. Alam ko, pero hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ko. Sa kabila ng lahat ng hadlang, siya ay nananatiling matatag sa kanyang nararamdaman. Ngunit sapat na ba ang pagmamahal para ipagpatuloy ang isang bagay na alam naming parehong mali? Sa araw na iyon, nagdesisyon akong maglaan ng oras para pag-isipan ng lahat. Nagpunta ako sa isang paborito kong lugar sa tabi ng lawa. Dito ko madalas hinahanap ang katahimikan tuwing may bumaba-gabag sa akin. Sa pagupo ko sa isang bangko, nagbalik tanaw ako sa mga alaala ng pagkabata kung saan siya ang laging nandyan bilang tito ko. Ang mga sandaling iyon ay puno ng saya at walang anumang bahid ng komplikasyon. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. At habang nakatitig ako sa kalmado at kumikislap na tubig ng lawa, may naalala akong hindi ko inaasahan. Isang bagay na tila nagbigay liwanag sa aking pag-aalinlangan. Sa pagbulusok ng araw, naalala ko ang isang lihim na pag-uusap sa pagitan ng aking tiyahin at ng isang kaibigan niya. Hindi ko sinasadyang narinig ang kanilang usapan kung saan binabanggit ng tiyahin ko na hindi na siya masaya sa relasyon nila ng aking tito. Na tila naghahanap siya ng dahilan para makipaghiwalay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang relasyon namin ng aking tito ay hindi lamang isang simpleng bawal na pag-ibig. May mas malalim palang dahilan kung bakit siya lumapit sa akin. Maaring ito ang kanyang paraan para makahanap ng kasiyahan na hindi na niya naramdaman sa kanilang pagsasama. Pero hindi ba't mali pa rin ito sa kabila ng lahat? Naguguluhan ako. Ano nga ba ang tunay niyang intensyon? Sa aking pagninilay, biglang dumating ang isang tawag mula sa kanya. Pwede ba kitang makausap ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ito. Sa aming pagkikitang muli, may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Alam kong ito na ang pagkakataon para malaman ang totoo. Pagdating ko sa kanyang bahay, agad kong napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi na siya ang dating masayahin at palaging nakangiti. Sa halip, may mabigat na dalahin sa kanyang mga mata. May kailangan akong ipagtapat sa'yo, sabi niya. Sa mga sandaling iyon, naghanda ako sa kung anuman ang sasabihin niya. Ialam mo ba kung bakit kita nilapitan? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sumagot, kaya't tumango na lang ako. Nalaman ko na matagal nang hindi masaya ang iyong tiyahin sa relasyon namin. Alam kong mali ito, ngunit hindi ko maiwasang hanapin ang ligaya sa ibang paraan. Sa mga salitang iyon, parang may pumutok na bulang, pinipigilan ang aking damdamin. Pilit kong iniintindi ang sitwasyon, ngunit hindi ko pa rin maiwasang magalit. So, ako ang naging escape mo? Sagot ko, puno ng hinanakit. Hindi ako makapaniwala na ang akala kong pagmamahal ay may masalimuot na dahilan. Sa kabila ng nararamdaman ko, hindi ko maikakailang mahal ko pa rin siya. At sa mga sandaling iyon, nawalan ako ng lakas para tapusin ang lahat. Ngunit alam ko, darating ang oras na kailangan kong magdesisyon para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit paano nga ba? Sa huli, nagpasya kaming maglaan ng oras para sa isa't isa. Humingi siya ng tawad, ngunit alam kong ang pag-ibig na ito ay puno ng pagdududa. Sa pag-alis ko sa kanyang bahay,
Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Hanggang kailan kami mabubuhay sa ganitong uri ng pag-ibig? Sa likod ng kalsada, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa akin. Ang aking tiyahin. Nakatayo sa gilid ng kalsada. Tila naghihintay ng sagot sa tanong na hindi ko pa rin alam kung paano sasagutin.